Samantala sa isang shopping mall, kumain lang ng Crown Tea si Phoenix rin at tumingin na sa bintana. Binulsa nito ang kanyang mga kamay at minasdan ang lunsod na nasa kanyang harapan. Ang Linai City ay hindi namang ganong kalaking lunsod sa timong silaang baybayin ng China, pero medyo maunlad dito. Gayunpaman, para kay Phoenix rin na nagmula sa Tokyo, ang lugar na ito ay may kakaibang alindrog. Ito ay isang pakiramdam ng katahimikan at kabigakan mula sa Continental Plate. Ang mga tao sa Neon ay mayroon ng matagal na krisis simula pa noong unang siglo. Ang walang katatagan na isang bansa na isla ay matagal ng pangarap na maging isang lupain na bansa. Nang dumating ang apocalypse, ang takot na maiwalay sa isla ng dagat ay lalo pang tumindi. At ang naging resulta, lalo pang lumaganap ang mga malalaking pangkat na sumusuporta sa paglipat sa lupain na bansa. At ang pinakamatindi sa kanila ay ang Eclipse Group. Biglang bumukas ang pinto at ang mga miyembro ng grupo na galing sa misyon ay nagsibalik na. Ang iba ay kalmado lang, habang ang iba naman ay nagtamo ng mga kaunting sugat. Si Daiku Kaido ay suot pa rin ang parehong suit. Naglilibang lang ito na nakaupo sa sopa. Kitang-kita sa ekspresyon ng kanyang muka kung gaano kadali ang misyon para sa kanya. Lahat ng miyembro ng Eclipse Group ay may ngiti sa kanilang mga muka. Nagkwekwentuhan ng mga ito tungkol sa kanilang mga nakalaban at kung paano nila tinapos ang mga ito. Sa mga sandaling ito, may kumalabog mula sa labas ng pinto. Tumingin ang lahat kung saan nanggaling ang ingay. At nakita nila si Nobunaga Tsukamoto. Ang kanyang mahabang espada ay nasa kanyang kagiliran. Kaya lang, ang kanyang kaliwang kamay ay may kinakaladkad na duguang lalaki. Nang makita ni Jinguji Temple ang lalaki, nagtanong ito, "BF mo ba yan?" Tinignan lang ito ng malumanay ni Tsukamoto at sinabing, "Hindi tayo pwedeng basta papatay na lang ng tao. Malaki ang pwersa ng kalaban natin. Kaya mas maganda kung makakakuha tayo ng mga impormasyon tungkol sa kanila." Tinitigan ni Nabunata si Li Tianlong at sinabing, ang lalaking ito ay isang leader ng organisasyon at malamang marami itong alam na mga impormasyon. Sa sandaling ito, tumingin ng masama si Li Tianlong at sumigaw, "Mga gago kayong mga Neon. Kung gusto nyo akong patayin, patayin nyo na ako. Hindi ako magsasalita." Napabuntong hiningalan si Tsukamoto dahil hindi nito maintindihan ang sinasabi ni Li Tianlong. Sa oras na ito, may isang high school na estudyante na maikli ang buhok ang ngumiti at nagsalita. Ang combat uniform ay may translation system. Sumagot si Nobunaga Tsukamoto, "Hindi ko gusto na nagsusuot ng ganyang mga bagay. Naapektuhan ang bilis ng aking espada." Walang nagawang nagsalita si Satoru Seijumono. "Huwag ka nang mag-alala. Ako na ang gagawa." Lumapit ito sa nangihinang si Li Tianlong. "Subukan mo," galit na sabi ni Li Tianlong. Pero kahit paano mo man tignan, inanghina ito. Mumiti lang si Satoru Seijumono at sinabing, "Okay lang, sabihin mo lahat sa akin." Mumisilang si Li Tianlong at sumagot, "Nananaginip ka yata." Pero biglang uminto ang boses nito dahil nilagay na ni Seijumono ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng ulo nito. Umikot ang mga mata ni Li Tianlong at bumagsak ang kanyang katawan. May dalawang kamay ang lumabas sa dibdib ni Seijumono at dumiretso ito papasok sa ulo ni Li Tianlong. Samantala si Phoenix rin ay lumabas para manigarilyo, pero pagbalik nito, nakita nito ang katawan ni Li Tianlong na walang malay at nakaandusay sa saig. Inayos ni Seijumono ang kanyang salamin. Bumiti ito at sinabing, "Boss, nakuha ko na ang lahat ng impormasyon na kailangan natin tungkol sa kanila. Sa pagkakataong ito, nakagawa tayo ng malaking kaguluhan." Ngumiti ito ng ngumiti na parang isang baliw. Magpatuloy ito, "Ang buong Jiangnan region ay susugurin tayo. Gustong-gusto nila tayong patayin. Kararating lang natin dito at hindi ko akalain na magdudulot tayo ng ganito kalaking kaguluhan." Naiinis na tinignan ng Jinguji Temple si Seijumono. Nagsalita ito, "Hindi dapat ikinatutuwa ang mga bagay na ito. Magdudulot lang ito ng mga hindi kinakailangan ng mga gulo." Nagkibit balikat lang si Seijumono. "Hindi ba napakastig nun, di ba? Ang targeting ka ng isa sa 6 na rehiyon ng China?" Sumagot si Jinguji sa mainang tono, "Kung talagang magalit natin sila, at gagamitin nila ang lahat ng kanilang pwersa laban sa atin, kahit na nandito si Mayumi, sa palagay ko, hindi tayo makakaligtas." Inasar lang ni Seijumono si Jinguji. "Be, huwag kang mag-alala, Uncle. Nakumpirma ko na." Sabay ayos nito ng kanyang salamin. Sa 6 na pinakamalakas na investigation team ng Jiangnan region, 2 lamang dito ang nasa headquarters at isa sa kanila ay nawalan pa ng kapitan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa atin. Nang marimig ni Phoenix rin ang mga sinabi ni Seijumono, isang demonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang muka. Kalmado itong nagsalita, "Seijumono, bakit hindi mo lahat sabihin sa amin ang lahat ng mga alahalang nakita mo?" Si Seijumono ay isang mental ability user at kaya nitong makita ang memorya ng mga tao. Nagalukit-kip ito at nagsimulang magsalita. Meron pa ring 13 lungsod sa Jiangnan region na kontrolado ng malalaking organisasyon ng mga mutant at ang headquarters nila ay nasa Blizzard City.
Detalyadong ikinuwento ni si Jimono ang mga mahalagang impormasyon na nakuha niya sa memorya ni Li Tianlong. Pagkatapos makinig, tinitigan ni Phoenix rin si Li Tianlong. Nagsalita ito, ang mga taong matake sa atin ngayon ay mula sa 12 pwersa na galing sa labas ng lungsod. Hindi sila gaanong makabanta sa atin, pero ang tunay na banta ay ang mga pwersa na nasa Blizzard City. Kung pagbabasihan ang mga galaw ng mga opisyal ng Blizzard City, sa Malabang ayaw nilang mawalan ng mga elite na mandirigma. Kaya pinadala nila ang mga hukbo mula sa labas ng lungsod ng Blizzard City. Sumabat si Jinguji at sinabing, ibig sabihin, may lugar para makipagnegosasyon, di ba? Tumango si Phoenix rin at sinabing, bago ang pag-atake nilang ito, walang oportunidad para makipagnegosasyon. Pero ngayon, ipapakita natin ang ating lakas na kung ayaw nilang mawala ng mga tao o matalo, makipagnegosasyon sila. Sumagot si Jinguji Temple, pero sa palagay ko, hindi sila basta-basta sasangayon. Kung tutusin, hindi pa nila ipinapadala ang kanilang mga elite na mandirigma. Inayos nito ang kanyang salamin at nagpatuloy. Ang mga taong ipinadala nila ngayon ay para subukan lang ang ating mga lakas. At sa susunod na susugod sila ay ang 6 na investigation team na. Tainit lang na nagmamasid at nakikinig si Nobunaga Sakamoto, kina Jinguji Temple at Phoenix rin. At ang iba ay pinipigilan ang kanilang mga ngiti sa kanilang mga muka. Magpatuloy si Jinguji Temple, hindi sila basta-basta. Kung tutusin, mga Special Operation Unit sila sa isang reyon, kaya ang lakas nila ay nasa ibang level at hindi may kukumpara sa atin, kaya magiging mabigat na laban ito. Hindi man lang natinag si Phoenix rin sa mga babala ni Jinguji. Sumagot ito, di ba? Ito naman talaga ang tataakin natin. Kung gusto nating magtanim ng ugat sa lupain nito, hindi natin maiwasan na umarap sa matinding labanan. Isipin nyo si Columbus, na-discover nito ang isang bagong mundo, kahit namatay itong nakikipaglaban sa mga katutubo. Ang kanya namang pagtuklas ay bumago sa kasaysayan at nagdala ng kayamanan sa kanyang bansa. Bilang nauna, masusulag din ang ating kasaysayan sa inaharap. Ang mga salita ni Phoenix rin ay madamdamin at ang kanyang kumpiyansa at malabayaning boses ay nagdadala ng malakas at nakakaawang pwersa. Pagkatapos, tumingin nito kay Mayumi na tahimik lang na nakaupo mula pa kanina. At saka, huwag niyong kalimutan na meron pa tayong alas. Ang magandang kapalaran ay lagi nga sa ating panig. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng lahat. Simula nang sumangayon silang lahat na sundan si Phoenix rin, ang kanilang mga sarili at kaisipan ay nakahanda na. Biglang itinuro ni si Jamondo ang walang malay na si Li Tianlong na nakahandusay sa sahig. May silbi pa ba itong lalaking ito? Kung hindi, kakainin ko na to. Sumagot si Phoenix rin, wag, may pakinabang ba yan? At nagpakawala ito ng nakakalokong ngiti sabay-sabing, pakakawalan natin siya para magdala ng mensahe sa mga nakatata sa Jiangnan Region. Mga pasitista tayo, ayaw natin ng labanan o patayan. Mas maganda kung mapag-uusapan natin ito ng payapa. Samantala sa Blizzard City, sa loob ng Operation Center Headquarters, sa opisina ni Jujeng, pumasok si Tu Yonlai at ibinigay nito ang report. Naging matalim ang mga mata ni Jujeng habang binabasa nito ang report. Hanggang sa uli, ang mga mata nito ay gulat na napakabihira. Imposible ito. Binagsak nito ang report sa lamesa ng napakalakas. Tinitigan nito si Tu Yonlai at nagsalita. Kahit na ang lakas ng Eclipse Group ay mas malakas, imposibleng matalo nila ang 10 hukbo ng ganung kadali. Kahit ang investigation team natin ay hindi kayang gawin yon sa loob lamang ng 1 oras. At ang masaol pa dito, hindi pala at ng membro ng Eclipse Group ang pumatay sa 10 hukbo ng mga mutant. At saka, bawat leader ng kada hukbo ay pinangungunahan ng isang Delta level class na mutant. Kahit gusto pang gawin ito ng 6 na investigation team, ay hindi nila magagawa ito ng ganong kalinis. Kalmadong sumagot sa mainang boses si Tu Yonlai. Kung iisipin, talagang imposible itong mangyari. Teritoryo natin ito, at halos lahat ng kalamangan ay nasa atin, gaya ng tamang oras, tamang lugar at tamang tao. Kung talagang iisipin, dapat mga bulag na sila, at kaya natin silang manipulain. Kung magkakaroon man tayo ng mga casualties, kaunti lang. Sa una pa lang, inisip ko na lahat ang mga posibleng mangyari, pero hindi ko inaasahan ang ganitong resulta. Kaya naniniwala ako na ang mga kalaban ay may paraan para makuha ang mga impormasyon sa atin. Tinignan ng matalim ni Jujeng si Tu Yonlai. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Diretsahin mo ang gusto mong sabihin sa akin. Nagsalita si Tu Yonlai. Baka may traitor sa loob ng ating operation department na naglabas ng mga impormasyon at lokasyon ng 10 hukbo. O kaya naman, isa sa mga mutant ng kalaban ay may abilidad na matukoy ang lugar at galaw ng mga tao. Tinuro nito ang report na nasa lamesa. Sinuri namin ito ng mabuti at napaka-importanting dahilan nito. Kaya kung bakit ang mga mutant ng Moon Eclipse ay napakadaling nanalo.
Dahil ang mga mutant may pinadala nila sa kada direksyon ay pangontra sa mga abilidad ng mga tao natin. Kailangan mong maintindihan na sa biglaang labanan, kung mapigilan ang abilidad ng isang mutant, ang lakas nito sa labanan ay bababa ng gusto at magiging walang silbi ito. Tumayo si Tuyon Lai ng matuwid at inilagay nito ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Magpatuloy ito, kulang ang mga nakalap naming mga impormasyon tungkol sa Eclipse Moon. Dapat talaga pinanungan natin ang mga tao sa Leon para bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa mga abilidad ng mga Ronin na to. Namutla si Zhujing sa narinig nito. Kalmado itong nagsalita. Tama ka, pero ang mga tusong bastardong yon ay ayaw magbigay ng mga critical na impormasyon. Hindi naman talaga ito mga opisyal ng Leon. Masaya lang talaga ang mga taong ito na makitang bumagsak ang China. Biglang tumalim ang mga tingin ni Zhujing. Ilang bansa at mga rehiyon ang may alam nito na naghihintay at nanonood. Kaya kailangan nating ipanalo ang laban at hindi lang basta natin sila tatalunin, dudurugin pa natin sila. Kailangan malaman ng lahat ang lakas natin. Ipapakita natin na ang ating bansa ay hindi basta kayang pasukin ng kahit na sino man.